John chapter 20, verse 30. Sabi po dito, marami pang himala ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga tagasunod niya ang hindi na isulat sa aklat na ito. Verse 31. Pero ang nasa aklat na ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. But these are written that you may believe. So that is very evangelistic. Patungkol po kanino? That Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing, you will have life in His name. Now, another reason kung bakit din po ito tinawag na evangelistic gospel ay dahil yung salitang believe o sumampalataya, manali, maniwala, ay nabanggit po within the Gospel of John 100 times. 100 beses binanggit yung salitang believe in the Gospel of John. Bahagi na po dito, everyone that believes on His name ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Furthermore, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever should believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Or yung babala na sinabi na ating Panginoon sa Juan 8:24, unless you believe that I am He, mamamatay ka na hindi pa napapatawa ang iyong mga kasalanan. So bakit po siya tinawag na evangelistic gospel? Dahil ang pinakalayunin po na may akda ay magpresenta si Kristo bilang anak ng Diyos, bilang Diyos na nakatawang tao, bilang tagapagligtas ng mundo, na ang sino man mananalig sa Kanya ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Furthermore, pagdating naman po sa authorship of the Gospel of John, ang madalas po natin sinasabi is, ang nagsulat po ng John ay walang iba kundi si John, anak ni Zebedee. Pero what if ikaw ay tinanong ng iyong kapatid sa pananampalataya, o ikaw ay tinanong ng iyong asawa, o ikaw ay tinanong ng iyong kaibigan, katrabaho, kapitbahay, o sino man, paano mo masasabi na si Juan, anak ni Zebedee, ang sumulat ng aklat ng Juan, wala naman binabanggit na pangalan dito? Tulad po ng Mateo, hindi naman sinabi ni Mateo na siya ang sumulat ng Mateo. O Marcos, wala din binabanggit na pangalan na si Marcos ang sumulat ng aklat ng Marcos. O kahit po Lucas, in the first chapter of Luke, ang nakalagay po doon, O marvelous Theophilus, O excellent Theophilus, isinusulat ko ito at sinusuri ko maigi ang mga nagsimula pa o nung unang panahon pa para maibigay ang ebanghelyong ito. Pero sa ating Biblia nakalagay, the Gospel of Matthew, the Gospel of Mark, the Gospel of Luke, the Gospel of John. You read Matthew, all 24 chapters, walang binabanggit that Matthew mentioned that he wrote it. You read Mark, 16 chapters, wala rin binabanggit. You read Luke, 24 chapters, wala rin binabanggit. But here in John, you don't see the words, I am John, son of Zebedee, ako'y sumulat nito. In all 21 chapters, walang nabanggit. Maliban po kina Pedro, I, Peter, slave and apostle of Jesus Christ. So malinaw kung sino ang sumulat. Or si James, ako si Santiago, alipin ng Panginoon sa Kristo, kapatid din niya sa laman. O si Pablo, Paul, an apostle of Christ Jesus, sent and set apart by the gospel of God. So sa mga liham na ito, alam natin kung sino ang may akda. Pero dito, how can we know that it is John the Beloved? And why not John the Baptist? How do we know it's John, son of Zebedee? Well, may dalawang bagay ho na matutuklasan po natin sa pag-aaral po ng aklat ng Juan. Paano po tayo makakasiguro na si John, son of Zebedee, ang sumulat ng Gospel of John?
May dalawang angulo ho ito. Two angles to look at. Number one, yung internal evidence. Yung nakapaloob sa Biblia. At yung ikalawa na kung tawagin external evidence. Yung naging tradisyon at paniniwala ng sinuunang simbahan. Now, bagamat walang binabanggit in all 21 chapters, yung pangalan na ako si Juan, anak ni Zebedee, ang sumulat na ito. Gayunpaman, ang nakikita po natin in the Gospel of John concerning the author is the frequent phrase na ginagamit po niya, ang alagad na minamahal ni Jesus. The disciple whom the Lord loved. Ito ay madalas na binabanggit. Halimbawa, kung babasahin po natin saglit ang Juan Kapitulo 13. John chapter 13, talatang 23. John 13, verse 23. Ito po ang nakalagay sa salita po ng Diyos. Nakasandal kay Jesus ang tagasunod na minamahal niya. One of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. So ayon po sa scene of the Last Supper, ang sabi po ng Biblia, nakasandal ang alagad na minamahal po ni Jesus. Moreover, sa chapter 19 ng Juan, John 19, beginning at verse 26, Juan 19, talatang 26, or talatang 26. John 19, John chapter 20 rather. John chapter 20, beginning at verse 2. Verse 2. Sabi po dito, kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa tagasunod na mahal ni Jesus. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved. Now, pagdating po sa chapter 21, talatang 7, John 21, beginning at verse 7, sabi po dito, sinabi kay Pedro ng tagasunod na minamahal ni Jesus, ang Panginoong iyon. Or in English, then the disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. And lastly, verse 20, sa talatang 20. Nang lumingon si Pedro, nakita niyang sumusunod sa kanila ang tagasunod na minamahal ni Jesus. Or in English, Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them. And lastly, kung babalikan po natin ang John 19, talatang 26. John 19, verse 26. Sabi po dito, nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon katabi ng minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, babae, ituring mo siyang anak. Or in English, when Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, woman, here is your son. Na walang binabanggit na pangalan, pero ang madalas na nababanggit po ng mga salita, ang alagad ng minamahal ni Jesus. So ngayon nakikita po natin ang internal na ebidensya sa 12 alagad po ni Jesucristo. Tanggalin na po natin si Judas Iscariote. How can we be sure na si Juan ito? Why not James? Why not Philip? Why not Andrew, Nathaniel? Why does it have to be John? Well, sa mga nabasa po natin na teksto, tuwing binabanggit po na may akda na siya ang minamahal na tagasunod po ni Jesus, lagi po ito nasa scenery, either kasama po siya in the Last Supper, nabanggit din po siya at the crucifixion of Christ, ibinigay sa kanya, according to Jesus, yung kanyang inasalaman upang alagaan si Maria.
At itong alagad na minamahal ni Jesus ay palaging kasama ni Pedro. So ngayon, kung hihimayin po natin ang Matthew, Mark, Luke, sino po ang madalas kasama ni Pedro at sino po ang madalas kasama ni Jesucristo? At the Transfiguration, tatlo lang ang kasama ni Jesus. Peter, James, John. Secondly, nakikita din po natin in the book of Acts, doon nagkaroon po ng council ang mga apostol in Acts 15. Sino yung mga itinuring bilang heads within the apostleship council? Si Pedro, si Santiago, si Juan. Sa Aklat Galatia, chapter 1 and chapter 2, inulit din ni Pablo. Nakipagkita po siya sa mga heads of the apostle council. Kasama po dito si Pedro, si Santiago, si Juan, or rather si Juan. Now, it still doesn't give us evidence whether it could have been James, it could have been Peter. Why does it have to be John? Well, if you look at the chronological sequence ng kung paano po namatay yung mga alagad, ang kauna-unahang alagad ni Kristo na namatay in the Gospel or in the book of Acts ay si Santiago, son of Zebedee. He dies in Acts chapter 12. So that's very early. So dahil naisulat po ang aklat na ito in the 80s AD at naisulat po ang book of Acts in 61 AD at namatay si Santiago, son of Zebedee, during that time in the early 60s or 40s, pwede na po natin tanggalin si Santiago. But what about Peter? Well, yung mga liham ni Pedro ay naisulat po in the early 60s. At sigurado namatay po siya somewhere in 67 to 68 AD. E naisulat ang fourth gospel in the 80s. So pwede na po natin tanggalin si Pedro. So now you're only left with one person. Pero pagdating sa external evidence, ito po ang sinabi ng mga sinuunang Kristiyano pagdating po sa may akda ng Aklat ng Juan. Basahin ko po ang isang church father na ang pangalan po ay Irenaeus. Si Irenaeus, just to give you a background, ay isang alagad po ng isang tagasunod ni Juan. So you have John the Beloved. Nagkaroon po siya ng isang tagasunod na ang pangalan ay Polycarp. Na nagkaroon din ng tagasunod at alagad na ang pangalan ay Irenaeus. So si Irenaeus ay isang tao lang behind to John. So ngayon, ito po yung sinabi ni Irenaeus pagdating po sa apat na ebanghelyo. Sabi po niya, Matthew also issued a written gospel among the Hebrews in their own dialect. Nang ibig sabihin, si Mateo ay nakapagsulat ng isang ebanghelyo sa wikang Hebreo. And then sabi po niya, si Pedro at si Pablo ay nangangaral naman sa Roma at itinatatag po nila ang pundasyon ng iglesia. Pagkatapos nito, si Marcos, isang alagad at tagapagsalin ni Pedro, ay nakapaggawa rin ng isang ebanghelyo na kung tawagin the Gospel of Mark. Si Lucas naman, isang palaging kasama at kamagagawa ni Pablo, ay nakapag-record ng isang ebanghelyo na ibinigay sa kanya ni Pablo. And here's the key sentences. Pagkatapos nito, si Juan, ang alagad ng Panginoon, na siya rin na nakasandal sa dibdib ng ating Panginoon, ay nakapagsulat din siya ng isang ebanghelyo nung siya'y isang matanda na sa lugar ng Efeso sa Asia Minor. So, kung naisulat po ang Gospel of John in 80 to 85 AD, matanda na si Juan. Sa lahat ng 12 alagad, si Juan, son of Zebedee lang, ang hindi nakaranas ng kamatayan sa pamagitan ng pag-uusig. Si Pedro, ipinako. Si Santiago, pinugutan ng ulo.
Si Tomas, sinunog at sinaksak sa India. Si Mateo at yung mga ibang alagad, kinaladkad on the road hanggang sila'y mamatay. Pero si Juan, ayon sa tradisyon, ay namatay sa kanyang katandaan. Siya po ay nagsulat ng ebanghelyong ito dahil siya ay inudyok ng kanyang mga alagad to write a spiritual gospel. So ito ang sinabi ni Irenaeus in the 2nd century sa chapter 3 ng kanyang liham against heresies. So that being said, sa pagpasok naman po natin sa pag-aaral ng John, maaari po natin tanungin, Pastor, bakit binasa po natin ang Juan Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 18? Hihimayin ba natin ang bawat versikulo na yan ngayong hapon? Hindi ho, mga kapatid. Binasa lang po natin ang talatang 1 hanggang 18 dahil ito yung tinatawag sa chapter 1 of John, ang panimula ni Juan. The prologue of John. Bakit po siya tinawag the prologue? Dahil nais po ni Juan, dahil ang kanyang ebanghelyo is evangelistic, ay maipresenta itong berbo. Na itong berbo ay nagkatawang tao. At itong berbo ay kapiling ng Diyos Ama. At itong berbo, kung ang tao po ay sasampalataya sa berbo ng Diyos, ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Now, in John chapter 1, masasabi po natin ito po ay mahati sa 3 bahagi. Sa talatang 1 hanggang 18, ito yung tinatawag the prologue, ang panimula ni Juan. Pagdating po sa talatang 19 hanggang 36, ito na po ay tumutukoy sa ministeryo ni Juan, tagapagbautismo. At pagdating po sa talatang 37 hanggang 51, ito na po yung pagpasok ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. You have the prologue, verse 1 to 18. The ministry of John the Baptist, verse 19 to 36. And the ministry of Christ, verses 37 to 51. So ngayon, kung titignan po natin ang talatang 1, ang sabi po dito mga kapatid, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ito po yung masasabi po natin, one verse na may 3 clause. Ano po ang ibig sabihin ng 3 clause? Clause 1, in the beginning was the Word. Clause 2, and the Word was with God. Clause 3, and the Word was God. Dito po magiging doon ang pansin ng ating pag-aaral nitong hapon. Yung 3 clauses ng talatang 1. Kung ikukumpara po natin ang Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, ang Mateo, Marcos, at Lucas ay matatawag po the Synoptic Gospels. Bakit po siya tinawag na Synoptic Gospels? Dahil ang Mateo at Lucas, ang kanilang panimula is to trace the ancestral lineage ni Kristo from Abraham to David, patungo po kay Maria. Habang si Lucas, from Maria at Jose, patungo po kay Adan. So kaya po sila tinawag na synoptics dahil sila po ay magkahawig. They talk about the same things. They talk about the birth. They talk about the virgin birth. They talk about the miracles. Sila po ay nagkakaisa at magkahawig po sila. Pagdating naman po kay Marcos, ganoon din. Bagamat walang binabanggit sa Marcos yung kanyang kapanganakan, tulad po ni Mateo at Lucas, gayon pa man, yung makikita sa Marcos ay makikita din sa Mateo. At yung makikita sa Mateo, makikita po sa Lucas, and vice versa. Pero pagdating kay Juan, hindi po siya itinuring o isinama sa Synoptic Gospels. Bakit po? Dahil ano po ba mapapansin po natin sa Mateo, Marcos at Lucas? They talk about transfiguration. They talk about Jesus walking on the water. They talk about casting out demons. Pero pagdating kay Juan, walang transfiguration,
walang exorcism, at wala yung mga ibang importanteng detalye na nakapaloob sa Mateo, Marcos o Lucas. Pero, meron din ang Juan na wala po sa Mateo, Marcos at Lucas. Halimbawa, ang pitong I am. I am the way, the truth, of the light, and the light. Wala po yun sa tatlong ebanghelyo. I am the bread of life. Wala rin po yun. I am the true vine. Wala rin po yun. Sa Mateo, nagsimula po si Matthew with the beginning of the generation of Jesus Christ, the son of Abraham, the son of David. So yun ay nagsisimula kay Abraham, kay David. Kay Marcos, this is the beginning ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo. At pagdating po kay Lucas, sinuri ko maigi mula from the very beginning of Theophilus. Lahat po ng ebanghelyong niya ay nagkakaisa sa salitang beginning. Pero pagdating kay Juan, it's interesting. Meron po siyang in the beginning. Pero yung kanyang in the beginning ay naiiba kaysa po kay Mateo, Marcos at Lucas. Yung beginning ni Mateo ay patungo po kay Abraham. Ang beginning ni Lucas ay bumabalik po muli kay Adan. Ang beginning ni Marcos ay humahantong po kay John the Baptist. Pero ang beginning na nandito sa 1:1 is beyond time. Beyond Abraham. Beyond Adam. Beyond John the Baptist. Ang sabi ng Biblia na pasimula, in the beginning was the Word. Now, kung may aklat sa buong Biblia na may ganitong klaseng first three words, in the beginning, yan po ay walang iba kundi ang Genesis. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. In the beginning, God created the heavens and the earth. So ngayon, kung ikaw ay si Juan, at ikaw ay kinasihan at pinatubay ng banal na Espiritu na maisulat po ang spiritual gospel, maaari tatanungin mo natin, bakit sinumulan ni Juan na simulan ang kanyang ebanghelyo with in the beginning was the Word? When you come to think about it. Well, most likely dahil sa Genesis 1, nung sinabi po ni Moises, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ano po ang nangyari pagkatapos? Nilikha po niya ang old creation. Pero dito sa John 1:1, ang nais po maipresenta ni Juan po dito is that itong salita from eternity who existed, He is now the beginning of the new creation. At ano pong ibig sabihin po ng new creation? It means, in the old creation, sino po ang nilikha ni Yahweh? Si Adan. Pero dahil si Adan ay nagkasala at gumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, kailangan may panibagong creation na magbibigay ng kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan. At yan ay walang iba kundi ang huling Adan na kung tawagin berbo na walang iba kundi si Jesucristo. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ngayon, may tatlong bagay na makikita po natin in the three clauses of John 1:1 patungkol po sa deskripsyon ng berbo o salita. Number 1, ang berbo ay may walang hangganang kalikasan. The Word is eternal. In the beginning was the Word. Nang ibig sabihin, nang pasimula, nariyan na. Bago pa magkaroon ng langit at lupa, bago pa magkaroon ng anumang bagay, nariyan na siya. The Word is eternal. Now, in the Gospel of John, bago po natin tignan yung mga ibang aklat sa Bagong Tipan, dito po natin, just in John 1, dalawang beses inulit na may akda ng chapter 1 that Jesus is eternal. Halimbawa, sa talatang 15, John 1 verse 15. Tignan niyo po yung patotoo ni Juan. Nagpatotoo si Juan
tungkol sa Kanya. At ito ang Kanyang sinabi, siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kesa sa akin. Dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Paano yun? Si Juan, tagapagbautismo, na pinsan ng ating Panginoon Kristo sa laman, ay mas patanda kay Jesus ng 6 na buwan. Pangalawa, kapag binasa aklat ng Lucas, mas nauna ipanganak si Juan kesa kay Jesus. Pero bakit sinabi ng propeta, mas dakila siya sa akin? Well, John could have said, mas dakila siya sa akin dahil mas matalino siya, mas matuwid siya, siya'y nagkatawang tao. Pwede niya sabihin yun. Pero the reason why John says, mas dakila siya kesa sa akin, dahil bago pa ako ipanganak, nariyan siya. And then, inulit na naman sa talatang 30, John 1, verse 30. Inulit na naman. John 1, verse 30. Sabi ko dito, siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, may isang darating na tagasunod ko o kasunod ko. Mas dakila siya kesa sa akin dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Now, kapag inuulit ng may akda sa anumang section or chapter ang isang bagay more than once, meron po siya nais itong buko dito. The Word is eternal. The Word has always been there. The Word by nature is everlasting. Pero hindi lang po sa Juan Kapitulo 1. Basahin po natin ang Juan Kapitulo 8. John chapter 8, talatang 58. Juan 8, 58. John 8, verse 58. Sabi po ng Biblia, nung magalit ang mga Hudyo kay Jesus, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Now sa original, ego eimi, which means I was. I existed. I was already there. Now, ito ang malupit dito mga kapatid in a positive way. Ipinipresenta po ni Juan si Jesus as eternal na bago po ipanganak si Juan tagapagbautismo, nariyan na siya. Ang tanda ni Juan kay Jesus sa laman is by 6 months ahead. Pero hindi pa natapos si Juan. Dinagdagan pa niya. Not only John by 6 months, but as well Abraham by hundreds and hundreds and hundreds of years. Now, si Abraham ay nabanggit po in Genesis chapter 12. At kung naisulat po ang aklatang Genesis in 1406 BC or 1500 BC, then that would mean bago pa ho ipanganak si Abraham at that time, nariyan na si Kristo. The eternality of Christ. Pero hindi lang po natapos dyan mga kapatid. Hindi lang po si Juan ang nagpapatotoo. Pati na rin po si Pablo. Colosas, Kapitulo 1. Colosas, Kapitulo 1, talatang 17. Colosas 1, talatang 17. Sabi po ng Biblia, bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. In English, He is before all things, which means nariyan na siya. And in Him, all things hold together. At sa kahulihan, hindi lang ho si Pablo, hindi lang ho si Juan ang nagpapatotoo. Pati na rin po ang mysterious na may akda ng Hebreo. Dito po tayo sa Hebreo Kapitulo 1,
talatang Gs. Hebrews chapter 1, talatang Gs. Hebreo kapitulo 1, talatang Gs. Tignan niyo po ang kanyang sinasabi. At sinasabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit. Titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balalbag at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago at mananatili kang buhay magpakailanman. Mga kapatid, sino yung anak ng Diyos na binabanggit po dito? Si Jesus. Ngayon, sabi po sa kautusan, let every word be established by 2 or 3 witnesses. O sino ho ang nagpapatotoo sa atin mula po sa Biblia na si Yesu Kristo ay may walang hangganang kalikasan? Una si Juan. Una si Pablo. Pangatlo, ang may akda ng aklat ng Hebreo. At pati na rin si John the Baptist. So, 4 na. Lampas na. Sobra-sobra na. So, pinapatunayan po sa atin ng Biblia, Jesus is eternal. Pangalawa, may binanggit si Juan. And the Word was with God. At kasama ng Berbo ang Diyos. Now here's what's interesting. Sa English, the Word was with God can be understood by katabi. Sa isang salin, katabi. Pero sa original, it's another way of saying face to face. Hindi lang ho siya nandoon o naroon in eternity, but He was in eternity, not alone, but with God the Father, face to face. At ang nilalarawan po ng was with God is this, may eternal relationship si Hesus Kristo sa Diyos Ama all the way from eternity. Na may mga tao na nagsasabi, ang Trinidad ay hindi biblikal. Pero hindi din na maipaliwanag ang 1:1. Sino yung kasama ng Diyos? At may mga katanungan tulad po nito, kung si Kristo yung binabanggit sa 1:1, bakit hindi na nagsinabi ni Juan, in the beginning was God? Dahil, kapag yun ang ginawa ni Juan, hindi natin malalaman kung sino sa mga 3 persona ang tinutukoy niyang ito. Nang ibig sabihin, ito po magiging salin. In the beginning was God, and God was with God, and God was God. Sino tinutukoy doon? Pero dahil ginamit po ni Juan, berbo, na ipapaliwanag po natin mamaya, bakit berbo? Sabi po dito, hindi lang po siya eternal, but He was in eternal relationship with God the Father. Saan mo natin yung mababasa sa Juan? Well, balikan po natin ang 1:1, talatang 18. John chapter 1, beginning at verse 18. Juan 1, talatang 18, sabi mo dito, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang buktong na anak, na Diyos din niya, and what? At kapiling ng Ama. So, inulit na naman. Now, here's what's interesting. Sa pag-aaral po ng Biblia, may tinatawag po ng literary method na kung tawaging inclusio. Nagsimula po si John by saying, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero dahil ang introduction ni John ay natatapos po sa talatang 18, yung nasabi po niya sa talatang 1, inulit din po niya yung mga prinsipyo po doon sa talatang 18. Tulad po ng ano? Well, wala pa nakakita sa Diyos kahit kailan. Ngunit, ipinakilala siya ng kanyang anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. So, inulit na naman yung nabanggit sa talatang 1. Pero hindi na po natatapos dyan. How do we know na kapiling po ni Jesus ang Diyos Ama bago pa man likhain ang mundo?
John 17, basahin po natin. Juan, Kapitulo 17, talatang 3. Juan 17, talatang 3. Sabi po ng Biblia dito, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao, na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Pinarangalan kita rito sa lupa dahil natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Verse 5, kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo, ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa man nilikha ang mundo. Napakalinaw mga kapatid ng nais may presenta ni Juan. Pero lastly, here's what's interesting. Nung sinabi po ni Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano po yung sumunod sa talatang 1? Ayon po sa talatang 2, at siya ang kasama noong una ng Diyos. So paulit-ulit sinasabi ni Juan na itong Jesus is eternal. Itong Jesus is eternally in fellowship with God the Father. And lastly, sa third clause, itong Jesus ay Diyos at ang salita ay Diyos. Pero sa Biblia, napakalinaw na ang subject ng talatang 1 ay ang berbo. At pinapaliwanag po ni Juan kung ano yung kalikasan ng berbo. The reason why ang berbo ay walang hangganang kalikasan o kung bakit meron po siyang walang hangganang kalikasan. At ang rason kung bakit ang berbo ay kasama na po niya ang Diyos Ama nung pasimula pa lang ay dahil ang berbo ay Diyos. Now ngayon, kapag tayo po ay nag-e-evangelize, kapag may nagtanong po sa atin, ang madalas po maaari, sinasabi ko sa inyo, ipakita mo sa akin na si Jesus ay Diyos. At ang unang-unang teksto na ating ginagamit ay Juan 1:1. Pero what if wala kang Juan 1:1? What if napunit ang chapter 1 ng Biblia mo? Naku, wala na yung pinaka-main verse ko, paano yan? Well, buti na lang, may 21 chapters ang John. And in those 21 chapters, na ipipresenta po ni Juan ang pagka-Diyos ni Kristo. Unang-una, so Juan Kapitulo 5, John chapter 5. John chapter 5, talatang 17. John 5, verse 17. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Juan 5:17. Pero sinabihan sila ni Jesus, patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat hindi lang niya nilalabag ang batas patungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos, at sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Na mga kapatid, sino ho dito makapagsasabi ng may katotohanan, kapantay mo ang Diyos? Wala kahit ni isa mo sa atin. Si Juan ang nagsabi niya, mali. Ni-record ni Juan ito, pero ang mga nagsalita nito ay yung mga Hudyong hindi sumasampalataya kay Kristo. At bakit po siya nais na batuhin ng mga tao? Dahil nung araw ng pamamahinga, nagpagaling si Jesus. At ang banat ni Jesus sa kanila is, gumagawa ang aking Ama sa araw ng pamamahinga, pero gumagawa rin ako. Na sa kanilang pananaw, ang pwede lang gumawa sa araw ng pamamahinga ay walang iba kundi si Yahweh. Pero dinagdagan pa ni Jesus, gumagawa si Yahweh, gumagawa rin ako. Kaya pumulit po sila ng bato, nais na batoy si Kristo dahil sa kanilang paniniwala,
kapag nilapustangan mo si Yahweh, nang ibig sabihin, kapag sinabi mo na ikaw ay Diyos din, ayon sa kautusan, kailangan sila batuhin with blasphemy and idolatry. Pero hindi naman po nag-blaspheme si Jesus. Dahil ipinisinta na po ni Juan ng pasimula, kasama na ni Kristo ang Diyos Ama. At ang salita ay Diyos. Moreover, pagdating po sa Juan 18, Juan Kapitulo 18, talatang 4, Juan 18, talatang 4, maaari hindi ho natin napansin ho ito, pero patungo po ito sa pagka-Diyos ni Kristo. This is related. John 18 verse 4. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa Kanya. Kaya sinulubong niya sila at tinanong, sino ang hinahanap niyo? Sumagot sila, si Jesus na taga Nazareth. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako iyon. Naroon din ang traidor na si Judas na nakatayo kasama ng mga naghahanap kay Jesus. Nagsabihin ni Jesus na siya ang hinahanap nila, napaurog sila at natumba sa lupa. In English, tignan niyo ho, when Jesus said, I am He, they drew back and fell to the ground. Now, Pastor, paano po yun nagkaroon ng koneksyon sa pagka-Diyos ni Kristo? Well, ano po ba ang sinabi ni Jesus? I am. Yan ang pangalan na ibinigay ni Yahweh patungkol sa kanyang sarili sa Exodus Kapitulo 3, talatang 14 hanggang 15. Nung tinanong po siya ni Moises, o nung tinanong ni Moises si Yahweh, ano ang pangalan na maibibigay ko sa mga tao sa Egypto, sa mga tao sa Israel? Sabihin mo sa kanila, I am that I am. So ngayon, nung sinabi ni Jesus sa mga sundalo, maghuhuli sa kanya, I am, natumbaho sila. Now, subukan niyo po sabihin, I am, walang tutumbaho sa inyo. Pwede ko po sabihin, I am Joshua. Walang tutumba. Baka may magalit pa. Pero yung ginawa ni Kristo iba, I am, and they fell on their backs. Tulad po ng ginawa po ni Yahweh kay Moises, huwag kang lalapit dito. Tanggalin mo muna ang sandalyas. For where you stand is holy ground. So we see in the Gospel of John, all three clauses is all over the book. And lastly, John chapter 20. Juan Kapitulo 20, talatang 28. Juan Kapitulo 20, talatang 28. Sabi po ng Biblia, sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. And Thomas said to him, to Jesus, at the resurrection, my Lord and my God. Now, alam niyo po yung ginagawa ng mga kulto pagdating po sa John 20 verse 28? Ang sinasabi po ng mga Muslim ay ito. Yung binabagit ni Tomas, he's not making a confession. Ang ginawa po ni Tomas dito is dahil nakita niya muling nabuhay si Jesus, nagulat siya. Kumbaga parang ganito yung tono. My Lord, my God! Pero hindi yun ang nakikita ho natin dito. Dahil kapag ang tao po ay natatakot, they don't say, my Lord, my God. They say, wow! O tumatakbo, o minsan nagmumara pa nga yung mga iba. At hindi rin yan ang sinabi ng mga alagad nung naglalakad si Kristo sa tubig in the middle of the night. Ang sabi nila, multo! Pero si Tomas, iba. My Lord and my God. Ngayon, ito ang dapat din mo natin maintindihan. Kung natakot man si Tomas at nagulat po siya ng my Lord, my God, bakit hindi sinabi ni Kristo in verse 29, huwag ka matakot? Bakit sinabi niya, you only believe because you have seen?
Pero mapalad ang mga hindi nakakita sa akin, subalit sumampalataya na sila. So this is not a gulat scene. This is a confession. So ngayon, as we now head to the conclusion of verse 1, maaari mo nating tanungin, Pastor, bakit po siya tinawag na berbo? Why not? Nang pasimula, nariyan na yung tinatawag na Kristo. Or nariyan na yung tinatawag na Kordero. O nariyan na yung tinatawag na tagapagligtas. O nariyan na yung tinatawag na Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Bakit berbo? Well, if you think about it, let's go back to John 1. Maraming titulo si Jesus sa Juan Kapitulo 1. Maraming titulo si Jesus sa Juan 1. Unang-una, sa talatang 1, siya ay salita. Pagdating po sa talata 9, siya yung tinatawag na tunay na ilaw. Pagdating po sa talatang 18, siya po yung tinatawag na buktong na anak. Pagdating po sa 29, narito na ang tupa ng Diyos. Pagdating po dito sa talatang 33, siya yung taong magbabautismo sa banal na Espiritu. Pagdating sa 34, siya ang anak ng Diyos. Pagdating sa 41, natagpuan na namin ang Mesiyas. Pagdating po dito sa talatang 49, kayo nga ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. At sa kahulihan, 51, sabi po ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, makikita ninyo na bubukas ang langit at makikita rin ninyo ang mga anghel ng Diyos na umaakit at bumababa sa akin na anak ng tao. So napakaraming titulo na pwede gamitin ni Juan, Mesiyas, Kordero, anak ng Diyos, nagbabautismo ng banal na Espiritu. Pero bakit niya pinili sa dami-dami pwede niya sabihin? Bakit berbo? Well, nung naisulat po ang Juan in the first century, nung panahon po nila, may mga tinatawag po na Greco-Roman na paniniwala. Dahil ang salitang berbo na ginamit po dito sa original ay salitang logos. Logos. Now, yung salitang logos, para sa mga Griego, ito ang ibig sabihin po nun para sa kanila. Yung rasyonal na pag-iisip na namumuno sa buhay ng bawat tao. At siya rin ang naglalagay ng kaayusan sa buong sansinuko. Yun ang ibig sabihin ng berbo para sa mga Griego. Habang sa mga Hudyo, kapag sinabi ko sa itang berbo o logos o dabar sa kanila, it means this. Ito ang expression ng Torah, expression ng kautusan. Pero later on, para sa mga Hudyo, ang logos ay may connection po sa wisdom. Yung wisdom ng kasama ng Diyos ay sa Kawikaan 8, 22 hanggang 23. Pero sa Lumang Tipan, dahil si Juan ay isang Hudyo na alam din po niya ang kanyang Lumang Tipan, ano nga po ba ang itinuturo ng Lumang Tipan patungkol sa salita o berbo? Well, it's interesting dahil in the beginning was the Word. So in the Old Testament, ano po ba ang itinuturo ng Diyos patungkol sa kanyang salita? Number 1, the Word has the power to create. Genesis chapter 1, basahin po natin. Genesis Kapitulo 1, talatang 3. Genesis Kapitulo 1, talatang 3. Tingnan niyo po ang sinasabi dito. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag.
at nagkaroon nga ng liwanag. Verse 9. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. God's Word has the power to create. Ngayon, Salmo 33. Psalm chapter 33. Talatang 6. Salmo 33. Talatang 6. Sabi po ng Biblia, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nalikha. Sa kanyang hininga, nagmula ang araw, buwan at mga bituin. Inipon niya ang dagat na parang inilagay sa isang sisidlan. Ang lahat ng tao sa daigdig ay dapat matakot sa Panginoon. Dahil nang siya'y nagsalita, nalikha ang mundo, siya'y nag-utos at lumitaw ang lahat. So the Word, ang salita, ang berbo, ay may kapangyarihan na lumikha. Pangalawa, ang salita ay may kapangyarihan magpagaling at magligtas. Basahin po natin dito sa Salmo 107. Psalm 107. Talatang 20. Salmo 107, verse 20. Sabi po dito, sa kanyang salita, sila'y nagsigaling at iniligtas niya sila sa kamatayan. He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. Pangatlo, ang salita ay walang hangganan. Ang salita ay walang hangganan. Basahin po natin dito sa Salmo 119. Salmo 119, verse 89, verse 89. Sabi po dito, Panginoon, ang salita mo ay mananatili magpakailanman. Hindi ito magbabago tulad ng kalangitan. Forever, O Yahweh, your word stands firm in heaven. Pang-apat, ang salita ay may abilidad na magbigay ng revelation. Basahin po natin ang unang Samuel, Kapitulo 3. Unang Samuel, Kapitulo 3. Talatang 21. Unang Samuel 3:21. Sabi po ng Biblia, patuloy na nagpapakita ang Panginoon. Patuloy na nagpapakita ang Panginoon kay Samuel doon sa Shiloh. At doon ay ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkikipag-usap sa Kanya. In English, the Lord continued to appear at Shiloh, and there He revealed Himself to Samuel through His Word. Jeremiah chapter 1, basahin po natin. Jeremias, Kapitulo 1. Talatang 4. Jeremiah chapter 1, beginning at verse 4. Tingnan niyo po sinasabi. Sinabi sa akin ng Panginoon, Jeremias, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita, at bago ka isinilang, hinirang na kita, para maging propeta sa mga bansa. O sa English, the word of the Lord came to me. Nagbibigay ng revelation ang salita po ng Diyos. And lastly, ang salita po ng Diyos ay may abilidad at kapangyarihan na tapusin ang kanyang tungkulin na hindi pumapalya.
Basahin po natin dito sa Psalm 145. Salmo 145. The word never fails. Psalm 145, talatang 15. Salmo 145, talatang 15. Inuutusan niya ang mundo at agad naman itong sumusunod. Inilalatag niya sa lupa ang niebe na parang mga puting kumot at ikinakalat na parang abo. Nagpapadala siya ng ulan na yelo na parang maliliit na bato. Kahit sino ay walang makakatagal sa lamig nito. Sa kanyang utos, ang yelo ay natutunaw. Pinaiihip niya ang hangin at ang yelo ay nagiging tubig na umaagos. At sa kahulihan, Isaiah chapter 55. Isaiah 55. Talatang Gs. Isaiah 55, talatang Gs. Ang ulan at niebe ay mula sa itaas at hindi bumabalik doon hanggat hindi muna nakapagbibigay ng tubig sa lupa at nakapagpapalago ng mga halaman para makapagbigay ng binhi at pagkain sa nagtatanim at sa mga tao. Ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. So ngayon, here's the question. Bakit verbo? Ang verbo sa lumang tipan is a word that heals, a word that saves, a word that faithfully accomplishes its responsibility. It is a word that reveals. It is a word that is eternal. So ngayon, kung ganon ang mga katangian at kalikasan mismo ng berbo, bakit si Kristo ay tinawag ng Diyos berbo? Because Jesus is God's revelation. Jesus is God's transforming word. Jesus is God's greatest expression for salvation. Kaya madalas na binabanggit po ni Jesus, binabasa niyo ang kasulatan pero hindi niyo alam ang lahat na nakasulat dito na word ay tumutukoy sa akin. Yung sinabi ni Isaiah, I sent my word and it will not come back void. Anong sinabi ni Kristo? The Father has sent me to do His will. Kaya nung siya po, tinupad po niya ang bawat utos ng Diyos, tulad ng salita sa Isaiah, na tinutupad niya ang lahat ng tungkulin ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, when Jesus was on the cross, it is finished. Tinapos ko na ang lahat. There is no jot, there is no tittle of the law na hindi ko tutuparin. All will be fulfilled. Heaven and earth shall pass away. Pero ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. So bakit po si Jesus ay tinawag na berbo? Dahil siya ang mensahe ng Ama. Kaya nasabi ni Kristo sa kanyang mga alagad in John 14 verse 7, if you have seen me, you have also seen the Father. If you reject my words, you have also rejected the words of the Father. If you do not believe in me, you have also not believed on Him. Dahil si Kristo, ang berbo ng Diyos na nagkatawang tao. He is the fullest expression of God's love, God's hatred for sin, God's perfection and holiness. Kaya siya tinawag na berbo. Kung ikaw ay Griego, sino ba ang nag-aayos ng buong mundo? Sino ba nag-govern ng buhay ng tao? It's Jesus. Kung tatanungin mo ang Hudyo, sino ang kautusan? Sino ang karunungan ng Diyos na kasama niya sa Kawikaan 8? Jesus is the perfection of God's love.
Jesus, ayon po sa 1 Corinto 1, He is the wisdom of God. Yan ang dahilan kung bakit po si Kristo ay tinawag na Berbo. If God the Father wants to express Himself, He cannot do it perfectly through Moses. He cannot do it perfectly through Joshua. He cannot do it perfectly through Samuel. He cannot do it perfectly through David or Isaiah or Ezekiel. Dahil lahat ay nagkasala. He needs a perfect word. A perfect expression. Kaya sinabi po niya, yung perfect expression po na yan ay kasama po niya. And the Word was with God. That's why nasabi po sa John 3:16, dahil sa pagmamahal po ng Diyos, how did He express that? He sent His only begotten Son. Tulad na sinabi sa Psalm 107, He sent His Word to heal our diseases. Jesus was sent so that by His stripes, we are healed. Ngayon, sa mga hindi mananampalataya o sa mga bisita po namin that are new, how you respond sa Berbo ng Diyos na si Jesus has two eternal consequences. Kung ibibigay mo ang iyong buhay at pagsisisihan mo ang iyong mga kasalanan at tatanggapin mo ang revelation ng Diyos. Kasi sabi ng Biblia, wala pa nakakita sa Diyos pero ipinahayag siya sa atin sa pamamagitan nino ng kanyang buktong na anak. Kung tatanggapin mo ang revelation ng Diyos that Jesus is Christ, that Jesus is God, that Jesus is the Savior and God's fullest expression, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero kung sisimba ka na, hindi mo siya paglilingkuran. Hindi mo babaguhin ang iyong sarili sa tulong po ng pagsisisi at sa tulong po ng banal na Espiritu. Ang sabi po ni Jesus sa Juan 8:24, what will happen kapag hindi mo tinanggap ang Berbo ng Diyos? Unless you believe na siya nga ang sinugo ng Diyos, mamamatay ka na hindi pa napapatawad ang iyong mga kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit po naisulat ang Juan. Naisulat ang aklat na ito upang maniwala kayo na si Jesus ang Kristo, na siya ang anak ng Diyos. At sa pamagitan nito, kayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Shall we pray?